Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. So, okay, maraming salamat po, Hari. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro sa palutuntunang Consumatum Est or The Kingdom of God. So, live na naman po tayo sa karusang ito sa bayan po ng Madela, Quirino, sa bahay po ng ating kapatid na walang iba kundi si Reyna Merlita Baltasar. Live
po tayo ngayon mga kapatid sa ating programa ng The Kingdom of God sa The Kingdom of God Region 2 Official. So isang mapagpalang oras po sa ating lahat. So ako po ay nagbibigay pugay unang-una sa aming mahal na dakilang guro, ang supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba kundi si mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganon din sa mga 5 spiritual mothers. At ganon din na ako'y nagbibigay pugay sa aming mahal na Pangulo, walang iba kundi si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganon din sa mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba kundi si Haring Edgar Palor Ligutom. At ganon din sa kanyang Reyna, walang iba kundi si Reyna Rose Padillo Ligutom. So isang mapagpalang oras po sa ating lahat dyan, mga hari at mga reyna. At ganon din sa mga 70 prophets, municipal, barangay, down to puro. So isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So ang tema po natin ngayon, mga kapatid, ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito po yung gobyerno ng Diyos. Gobyerno ng Diyos. Or the kingdom of God. So kung ating balikan ang panahon ng ating Panginoong Yesus na siyang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong mga kapatid, tinanggap po ba ito ng mga tao? Itong tungkol sa kaharian ng Diyos. So hindi po mga kapatid, bagkus siya ay hinuli at ipinako sa krus. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na simula ngayon aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Isang bansa na nagkakabunga. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang aking papatunayan sa orsang ito. Ayon po sa pang-anim na patotoo, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Revelation 13:1. So pakibasa nga po, hari. So, ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. At siya ay tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. So ayon po sa banal na kasulatan, na ang hayop na merong isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. So kung ating iisipin mga kapatid, ito po ba ay nakakatakot? Kung ating isipin mga kapatid, sapagkat kung ating makita ito sa dagat na umahon ang isang hayop na may 10 sungay at 7 ulo, hindi po ba kaya tayo matatakot mga kapatid? Ha? Mga kapatid? Sapagkat ito po ay
nakasulat ayon sa banal na kasulatan, sapagkat hindi po ganun ang kahulugan, mga kapatid. Sapagkat ito po ay parables sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya ito po ay parables sa banal na kasulatan na kinakailangan matupad po ito sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang ating papatunayan sa kautusan ito, mga kapatid. Kung saang bansa ba ito ibinigay ng ating Panginoon? Ibigay sa isang bansa kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ayon po sa banal na kasulatan, na ito po ay mga talinghaga or ito po ay nakatagong lihim sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So sino-sino kaya yung nakahula sa banal na kasulatan na may 7 ulo or 7? So ang tanong, mga kapatid, sino po ba ang 7 ulo na nakahula sa banal na kasulatan? So unang-una, walang iba kundi si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pangapat, Ramon Magsaysay. Panglima, Carlos Garcia. Pang-anim, Diosdado Macapagal. At ang pang-7 ay walang iba, si Ferdinand Marcos. So ito po ang 7 ulo na nakahula sa banal na kasulatan, na ang ibig sabihin, sila pala yung mga 7 elected president. 7 elected president, mga kapatid. Ito po yung 7 ulo na nakahalintulad sa 7 elected president. Upang maging 10 sungay, ay idagdag po natin ang 3 appointed president, na ang pang-8, Emilio Aguinaldo. Pang-9, Jose Laurel. At ang pang-10 sungay ay si Sergio Osmeña. So ito po ang 10 sungay or nakahalintulad sa parable sa banal na kasulatan na 10 sungay or 3 appointed president. So ito po ang hula sa banal na kasulatan na may 10 sungay at 7 ulo, na merong 7 elected president at 3 appointed president. Kaya ang tanong, mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba kundi dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino, sapagkat dito na ang kaharian ng Diyos. Ayon po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok,
Riambunansa, na walang ibang aming binabanggit sa inyong mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So walang ibang bansa na nagkakabunga, liban lang sa ating bansang Pilipinas. Kaya, hindi po ako nahihiyak na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa pang-anim na patotoo, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At higit sa lahat na ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At sa aming mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa. At ganun din sa aming Regional Director na walang iba kundi si Haring Edgar Palor Ligutong. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, walang iba, Prinsipe J.B. Salim. So ibigay upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig